Another day, another problem, another issue, another Okay, ang katanungan galing sa ating kapatid na si Alexander. Sabi niya, Assalamualaikum po Ustad. May tanong po ako patungkol sa paggupit ng buhok ng mga lalaki. Ano po ang mga uri na ipinagbabawal o haram at ano naman po ang mga ipinahihintulutan o halal sa klase ng gupit? May nagsabi rin po kasi sa akin na kailangang pantay-pantay ang haba ng buhok at kung hindi naman magpapakalbo ay bawal daw ang military cut. Okay, military cut at iba pang mga modernong estilo ng gupit o modern style of cut or haircuts. Tama po ba ito? Jazakallahu khairan po. Okay, bago po yan, inom muna tayo ng mainit na kape dito sa ating opisina. Sarap. So, let's talk about it. So, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kapatid na Alexander, barakallahu fiqh, at naway dagdagan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapaki-pakinabang na kaalaman. Ang usapin ng paggugupit ng buhok or haircuts ng lalaki specifically ay kabilang sa mga bagay na maraming maling pagkaunawa. May mga taong ipinagbabawal ang mga bagay na hindi naman ipinagbabawal ng Sharia, at mayroon ding mga nagpapahintulot sa mga bagay na malinaw namang ipinagbawal. So ano ang mga ipinagbabawal at pinahihintulotang gupit ng buhok para sa mga kalalakihan? Meron tayong fundamentals o principles o pangunahing prinsipyo na ang batayan panuntunan sa mga uri ng gupit ay lahat ng uri ng gupit ay pinahihintulutan maliban kung may malinaw na patunay na nagbabawal dito. Kaya hindi tama na sabihin lahat ng modernong gupit ay haram. Unang uri, ang qaza o sa Arabic is qaza. Ang qaza na ipinagbabawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil qaza. Sahih Muslim at saka Sahih Bukhari. Ipinagbawal ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ang qaza. Ang qaza, nang tanungin kung ano ang qaza, sinabi ni Nafi' ay yuhlaqa ba'du ra'si sabi wa yutraka ba'du. Okay, si Nafi', isa mula sa mga tabi'in. Ang ibig sabihin na naahitin ng isang bahagi ng ulo at iwan ang ibang bahagi. So ano ang qaza? Ayon sa mga ulama natin, kabilang dito ang ahit ang gilid ngunit may natitirang bahagi sa gitna. Halimbawa, muhawk, mga estelong may guhit na ahit sa isang bahagi lamang. Ang muhawk it's most commonly refers to an iconic hairstyle where the sides of the head are shaved or faded, leaving a narrow strip of upright hair running from the forehead to the back of the neck. Yan po yung tinatawag na Mohawk haircut. Pangalawa na bahagi ng qaza, yung ahit ang ilang bahagi ngunit hindi ang iba. Halimbawa, may kalbong patch sa kanan ngunit hindi sa kaliwa. Ahit sa likod ngunit hindi sa harap. Pangatlo, magkakaibang antas na parang may bahagi na halos kalbo at bahagi na mahaba. So kung ang pagkakaiba ay sobrang matindi at pasok sa kahulugan ng tinatawag na qaza. So ikalawang uri, paggaya sa mga kuffar o mga masasamang tao. Sinabi ng Propeta Muhammad sallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, Sunan Abi Daud. Sino mang gumaya sa isang pangkat ng tao ay kabilang sa kanila. Kaya kung ang isang gupit ay natatanging simbolo ng mga kuffar, simbolo ng gang culture, simbolo ng mga immoral na grupo, maaari itong maging haram dahil sa tashabbuh o kaya paggaya. Ikatlong uri, mga gupit na naglalayong magpakitang tao o magmukhang babae. Sinumpa ng Propeta sallam, al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa sa Sahih Bukhari, ang mga lalaking ginagaya mga kababaihan. Kaya ang anumang gupit na malinaw na pambabae o nagpapalabo sa pagkakaiba ng lalaki at babae ay ipinagbabawal. Now, paano naman ang binanggit na military cut? Ang mga military cuts, ang tinatawag na military cuts or crew cut, buzz cut or fade cut ay hindi otomatikong haram. Ang mahalagang tanong ay may qaza ba rito?
no, doon sa military cut, crew cut, buzz cut o fade cut, meron ba itong kaza sa mga ganitong klase ng gupit? Kung ang buhok sa itaas ay maikli at ang gilid ay mas maikli, ngunit hindi ahit na kalbo, hindi iniwan ang ibang bahagi at inahit ang iba, karamihan sa mga contemporary scholars ay nagpapahintulot nito. Si Sheikh bin Baz rahimahullah ay nagsabi at kayo ni Sheikh bin Uthaymin rahimahullah ay nagpaliwanag na ang ipinagbabawal ay ang kaza na binanggit sa hadith, hindi ang simpleng pagkakaiba ng haba ng buhok. So kailangan ba talagang pantay-pantay ang buhok, ang buong buhok? Hindi kailangan. Walang dalil na nagsasabing obligadong pare-pareho ang haba ng lahat ng bahagi ng buhok. Ang ipinagbawal ay ang pag-ahit ng isang bahagi at pag-iwan ng isa, o anumang pasok sa tinatawag na kahulugan ng kaza. Ngunit ang simpleng pagkakaiba ng haba sa ibabaw at gilid na hindi umaabot sa kaza ay pinahihintulutan ayon sa maraming ulama sa kasalukuyan. Okay? Si Imam Nawawi rahimahullah ay nagsabi sa Syarh Sahih Muslim, ang kaza ay pag-ahit sa ilang bahagi ng ulo at pag-iwan sa iba. At ito ay makruh, tahrim o ipinagbabawal ayon sa tamang pananaw. Si Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ay nagsabi sa Syarh Al-Mumti', kung ang buhok ay ginupit lamang ng mas maikli sa ilang bahagi ngunit hindi inahit, hindi ito kabilang sa kaza. Sheikh Saleh Fawzan rahimahullah ay nagsabi, ang sukatan ay kung ito ba ay pasok sa ipinagbabawal na kaza o paggaya sa mga masasamang tao. Okay? So bilang tinatawag na buo sa usapin na ito, so pantay ang buhok, ang buong buhok, ang hatol dito pinahihintulutan. Buzz cut, military cut, karaniwang pinahihintulutan. Crew cut, karaniwang pinahihintulutan. Fade na hindi umaabot sa kaza, maraming ulama ang nagpapahintulot. Ahit ang isang bahagi at iniwan ng iba, ito'y pinagbabawal, ito'y kaza. Muhawk style of cut, mga usually sa mga tribal ito'y kadalasan kabilang sa kaza. Gupits na simbolo ng kuffar o masamang grupo, ito'y pinagbabawal. Gupit na pambabae para sa lalaki, pinagbabawal. So, ang pinakamahalagang sukatan ay hindi kung ang gupit ay modern o luma, kundi kung ito ba ay lumalabag sa sunnah, ito ba ay kabilang sa kaza, ito ay paggaya ba sa mga kuffar o paggaya sa mga babae. Kung wala namang mga ito, ang pangunahing hatol ay pagpapahintulot o ibaha. Kasi sinabi ng Allah, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Sa Suratul A'raf. Sabihin mo sino ang nagbabawal sa palamuti na inilabas ng Allah para sa kanyang mga alipin. So, sa madaling salita, hindi totoo na lahat ng military cuts o modernong gupit ay haram. Ang malinaw na ipinagbabawal sa sunnah ay ang kaza. Ito yung pag-ahit sa ilang bahagi ng ulo at pag-iwan sa iba. Ngayon din ang mga gupit na may paggaya sa mga kuffar o mga babae. Ang simpleng pagpapaikli ng buhok, kahit hindi pantay ang haba ng lahat ng bahagi, ay hindi otomatikong nagiging haram hanggat hindi ito pumapasok sa ipinagbabawal na kaza. So Allah alam bisawab. Hopefully ay na-educate tayo sa issue na ito. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to share. Shukran.